Anong may papayo mo sa mga tao para maging financially free? Tayo para maging financially free. Sige, In siguro general na, tatanungin hindi na na lang sa tuloy trading, muna oo. kita para at least magka-wavelength tayo. Sige. Para sa'yo, ano ba yung financially free? Para at least gets ko yung tanong na Hindi ka nakabado sa pera. Okay. Ang So, hirap explain, parang, kasi 'di ba sometimes or madalas interchangeably nagagamit yung terms na financially free, financially secure, financially independent, yung mga ganun. So, hingi na lang ulit ako ng Financially independent kasi medyo medyo siguro konti pa pag medyo. financially independent, hindi ka na siguro umaasa sa iba. Sa iba, Ganun na lang kasi pag dependent, umaasa ka sa iba. Pag financially secure, parang andun na yung level of comfort, pero kahit paano may anxiety ka pa rin na may mangyaring masamang ganito. Parang ano na. Like malaking chunk ka mawawala. Parang ganun. Parang ganun. Malaking chunk, may specific type na aksidente or whatever. Pero sa akin lang yun, sa akin definition lang naman yun. Actually, ganun din yung pagkainit ko. So, para sa akin, yung financially free is yung hindi ka na talaga na problema ng pera because yung passive income mo na yung nagsusupport ng churn rate or ng expenses mo. So, para kasi sa akin, stages siya eh. Stages siya na at first, so siguro isa-start natin, let's say, as a minimum wage earner. So, wala na kasi talagang way pag andun ka sa level, sa stage na yon, kung hindi, i-increase yung income mo. Diba? Kasi you can only save so much. So, minimum wage, ilan ba? Like 15, 18? Mga ganong range kasi 500 per day, 600 per day. Diba? So, mga ganon, diba? So, let's say 12 to 18. So, if wages increase lang by a certain percentage, pero yung inflation, grabe yung pagtaas, dadating yung time na hindi ka na pwedeng magtipid. Kasi pag nagtipid ka, wala ka nang kakainin. Wala ka nang kakainin, which is hindi pwede. Diba? So, siguro sa ganung stage, pag andun ka sa stage na yun, kailangan mo talagang ma-increase yung income mo. Yung income mo. And, syempre, for you to able to increase your active income, kailangan mo talaga increase yung skills. And para sa akin, wala nang mas tatalo pa sa skills na matuto kang maging fluent sa English and basic math and basic soft skills. Kasi English na yung language ng mundo eh. And yung internet parang has already broadened or widened the opportunities na pwede mong makuha kahit nasan ka sa ibang bansa. Nasang lupalop ka man ng mundo. I mean, yun na yung ginagawa 'di ba ng mga nagko-call center na nag-quit VA na. Mga nag-earn na ng 6 digits. Sa pagkakaalam ko, galing lang din naman sila sa parang basic basic salary. Na nag-decide lang silang mag-take ng risk na bakit pa ako papasok sa call center tapos ako yung bibigyan ng client ng company na to, sila yung nagkukuha ng malaking cut. Ako na yung aalis. Ako na maghanap ng client na direct. So, ayun. So, pag ganun, I think hindi yun ever magiging as long as marunong ka nung ganung soft skills and pagsalita ng gano'n. Ano mga soft skills nga ba ang mga kailangan? So, siguro yung pinaka-importante mga soft skills. Siguro, communication. Diba? Hindi naman hard skills yung communication. Kasi hindi naman siya like technical work. Kasi, ano ba yung mga nagiging madalas na work ng pag-VA? Diba? More on administrative work. So, kailangan talaga communications. And yung mga basic na, siguro pag-organize. And I think, pag na-achieve mo yung ganong stage na nag-increase na yung active income mo, I think yun na yung way para makapag-save ka. Tapos yung masisave mong yun na yung magiging mong battle chest in order for you to get income from other sources. Kasi wala naman ng ibang other way. Kailangan mo talaga muna mag-save. Yun yung capital mo para yun yung i-risk mo. Baliktad pala, parang earned income pala yung pinag-usapan natin kanina. Tapos ang active income, yung after ng earned income. Right. Parang pag gusto mo na ipasok sa negosyo. Kasi hindi naman pwedeng
average lang yung income mo tapos mag-take ka ng risk Risk, agad. oo, Kasi pag delikado, ganun, oo. Pag nag-fail, mahirap. lagot Hindi ka. ko sinasabing hindi kaya ng mga tao yun, pero mas maganda ng may somehow stable ka kasi pag nag-take ka ng risk sa mga ganung negosyo tapos hindi ka pa ganun ka financially independent, edi mahirap kasi pag nalugi yung negosyo, parang ano ka na. And para talaga maging financially free ka, kailangan mo talaga ng equity. So, kailangan talaga you own a piece of something. Kasi yung in-earn na income nun sa'yo and pag nag-appreciate yung worth ng business na yun, eventually yun. At yun, syempre, sobrang hirap and isa sa mga pinakamahirap na pwede mong gawin is to become an entrepreneur or investor. Sobra. Hindi rin talaga siya para sa lahat. Hindi para sa lahat. Kaya nga, may income inequality. dahil Saka hindi rin guys hindi porket nagninegosyo, hindi kahit yung medyo matagal-tagal na negosyo, lagi mayaman. Sa totoo lang, sa negosyo may panahong mahirap ka, may panahong okay ka. Minsan, mas marami pang panahon na mahirap ka. Puro utang, gano'n. Ano naman? Anong klaseng mindset ang kailangan ng tao pagdating sa paghawak naman ng pera? Mindset. May rules ka ba sa pera? Ganun. Siguro, eto, medyo late ko nang na-realize na yung mga bagay na pinagagastosan mo in order for you to increase your status, para sa akin, hindi siya bagay na hindi siya worth it. Kasi, like, anong mga bagay yun? Marami. I mean, mga wants, basta kasi, mga wants. well, depende naman kasi talaga sa stage ng buhay mo siguro kung nasan ka, kung paano mo ipa-prioritize kung saan napupunta yung finances or savings mo. Pero, kasi, siguro sa culture na lang din na nakikita natin from Western culture na andun sila sa parang flex culture, parang ganun. Na, well, aminado naman ako na pinagdaanan ko rin yun na kailangan, okay, mahal yung sapatos mo or mahal yung damit mo or whatever, mga ganun. Pero, ultimately kasi yung nagagawa nun, parang kinakain niya yung possible pera sana na pwede mong ipunta into assets na mag-earn para sa'yo. So, hindi naman something na unique yung nasabi ko. Parang paulit-ulit ang sinasabi yun ng lahat ng mga financial. Talaga, sa totoo lang, yung information, yung truth, nandyan na lang naman talaga. Minsan, kailangan lang ng tamang tao mag-deliver. So, siguro ganun lang talaga. It's kasi pag sa society, it's always two major games that you play. So, it's yung status tapos wealth games. So, siguro, unfortunately or parang nakakalungkot siguro na karamihan ng tao is nakafocus dito sa status games. Instead of, or probably iniisip nila na because of status, yun yung magbibigay ng wealth. Kaya nga di ba parang, I think, hindi ko lang sure kung kanino ko ma-attribute yung quote na parang, ano yun? Parang, too many people parang spend a lot of money to look rich or look wealthy instead of doing things na mag-increase talaga ng wealth. So, kaya nga napakayaman ng sino nga ba si Fred Arnold ba yun yung may-ari ng ng Louis Vuitton. Parang ganun. Diba parang so, kasi ang daming taong gusto magmukhang mayaman. Parang ganun. Tsaka tsaka yun nga, kahit sa mga friends ko, lagi ko rin sinasabi na, kasi syempre nasa grupo kami ng medyo mataas mangarap talaga. Tapos, may mga friend din ako na yung mahilig pangarap talaga yung maraming sasakyan, maraming tauhan, yung nangarap na gusto ko meron akong parang alalay, gano'n. Kaya gusto na mamahaling relo. Lagi ko sinasabi, maganda yan pagka pero mas malaking bagay siguro yung hanapin mo yung purpose mo. Siguro kasi na-mention mo si Naval, earlier, di ba sinabi niya na if you play stupid games, you win stupid prizes. Right? So, siguro pag napafocus ka dun sa
leaning on more on sa status about, kunwari, kung gusto mo ng magarang sasakyan or malaking bahay. Gusto ko rin naman yun. Sinabi niya man actually na mas madaling gawin mo yun, i-achieve mo lahat ng material needs or wants mo compared sa i-deny mo yung sarili mo doon sa mga bagay na yun. Kasi, gaya yung sinabi ko kanina na parang to see is to believe or parang kapag nangyari sa'yo, mas madali mong maintindihan na parang wala naman talaga siyang kwenta. Well, hindi naman ako nagkaroon ng magarang sasakyan or ng malaking bahay or what. Pero, siguro, sobrang na-influence lang din ako ng mga shared experiences na na-realize ko na hindi siya worth it kahit hindi ko pa nakukuha. So, siguro, ang downside lang nun na let's say nagtrabaho ka ng sobra ng matagal, Google ka ng oras, dugo, pawis, tapos ma-achieve mo yung pinapangarap mong whatever na magarang sasakyan or magarang bahay. Tapos pag na-achieve mo na yun, parang wala kang mararamdaman. Masaya, no? Parang yung parang hinihit ka na lang ng hedonic treadmill na masasanay ka na lang din eventually sa na-achieve mo. So parang yung downside, iisipin mo sa sarili mo na okay, so na-hit ko yung high na yun because na-achieve ko to. Baka para ma-achieve ko yung high na to, kailangan ko pang taasan pa. Ganda nung ginamit mong term, yung hedonic treadmill. Parang yan yung hedonic adaptation. Yung parang hedonic adaptation. Sobra ka ng nagiging kalyado ka na dun sa experience na kahit sa totoo lang, pinangarap mo naman talaga, akala mo makakuha ka ng bliss dun. Pero dahil sobrang nag-regular na siya sa'yo, nawala na yung bliss nung bagay na... parang pag halimbawa, bumili ka ng gadget, di ba? I mean, sa atin, or whether ano man na material stuff yan, darating yung time na parang, okay, may nararamdaman ka pang grabing happiness na nabili mo yun. Pero eventually, after months minsan nga, pag nabili mo, nababatrip ka agad, buyer's remorse. Di ba? May ganun. May ganun. Ang bilis agad ng pag-adapt mo ng hedonic treadmill. So, yan, based nga sa evolutionary psychology din, yung hedonic treadmill or hedonic adaptation, kinailangan ng ancestors natin yun. Kasi, pag may pinagdaanan kang masama, tapos hindi ka naka-adapt agad, mahirapan kang mag-move forward para mabuhay, para mag-hunt, para mag-gather ng kung ano-ano, di ba? And, inversely, pag may na-achieve kang something, tapos nakontento ka na doon, hindi ka na mag-hunt, hindi ka na mag-gather. So, ganun siya. So, yung I'd say, trick doon or way para ma-realize mo is pag andun ka sa hedonic treadmill, ma-realize mo early on na kahit ano yung makukuha mong bagay, whether kung magkano man yan, kung ano yung value, kung hedonic treadmill ka lang din naman, hindi na siya worth it para towards achieve that. Doesn't really matter. No? Parang ganun. Oo.